ito ang testimonyo ni Bro Rolly at grabe talaga ang paninira sa INC. So, di basta-basta silang madala. Grasya ng Diyos ang nagdala sa kanya sa tunay na iglesia, ang Iglesia Katolika. Pakinggan muna natin. Ito na interview ni Bro Normel doon sa Kamangkalan, mga kapatid. Okay, so hello mga kaibigan at mga kapatid. So kasama ko ngayon si brother, ano nga pangalan mo, brother? Rolly Ramos po. Okay ka lang mag-Tagalog, brother? Okay po. Okay. So si Brother Rolly, convert po siya sa Catholic. Siya po ay pinanganak galing sa ibang sekta. So matanong kita, brother, anong sekta ka galing? Dati po akong Iglesia ni Cristo ni Manalo. So since birth ka nandun, di ba? Oo, na ano po, nung 21 years na handog po ako. So 21 years old ka ngayon? 22. 22 years old. 22 years old ako, na-convert po ako noong 2025, May 13. So kailan ka lang nabinyagan? Sa Katoliko ng ng May 13, 2025. May 13. So hindi ka pa na 1 year? Hindi pa po. Okay. So ka talaga pinanganak, di ba? So ibig sabihin, both parents mo ay INC? Hindi po nang sila po noon Katoliko din po. Kaso ang katabi ng bahay namin, ang simbahan doon ay INC. Kaya doon nag-INC na din siya dahil mas malapit yung simbahan at hindi pa kasi hindi pa lubos na naunawaan ng aking mga magulang na ito ang tama. Ang Katoliko, yun ang tama na reliyon at sa mga INC naman ng po sila nagbahay-bahayan. Okay. Parang as in nag-house to house talaga to sila. Yun. So ibig sabihin, naging INC sila, naakay sila sa INC na tatag ni Felix Manalo dahil sa lugar nyo, sa barangay nyo, malayo ang simbahang Katoliko. Tapos yung INC nagtayo sila ng kapilya. So ngayon, tawag na ito. Ano naman ang rason kung bakit ka nalipat sa Katoliko? Okay, kasi for sure sinisiraan na yung Katoliko, di ba? Sinisiraan na yung Katoliko. Una po, yung nagsimba po ako sa Katoliko, naghahanap po ako ng kasisira sa... So, pumasok talaga siya sa simbahang Katoliko. Ang layunin, hindi para magsamba, kundi kunwaring magsamba at naghanap ng anumang pwedeng gamitin para panira sa simbahang Katoliko. Katoliko, sumamba ako doon. Ang ginawa mo? Ang ginawa ko, pagluhod, ang ibig sabihin sa amin ng pagluhod ay pagsamba. Tapos? Nakita ko yung mga kapatid na Katoliko nang yumuko sa mga rebulto. Kaya ako, dali-dali ako umupi ng cellphone ko, pinicturan ko yung mga kapatid ng mga Katoliko. Pagkatapos ng pagsamba, yun, nagtanong-tanong ako sa mga kapatid na Katoliko na kung meron po ba na doktrina na sinasamba yung mga Katoliko na pagsamba sa mga rebulto. Sabi ng kapatid, wala daw. Kaya yun, para kung Okay, para kang natauhan. Kasi nga, yung turo sa inyo, yung mga imahe, gaya niyan, ay talagang sinasamba. Kaya pala, ay hindi. So ano yung kumbaga nagbigay sa iyo ng interest kung bakit ka nagpapatuloy sa Katoliko? Kung bakit sa araw na yon ay nagtuloy-tuloy na hanggang sa conversion mo? Ganun yan eh. Nang po yun, patuloy lang po ako na patuloy sa pagsamba kahit labag sa mga kalooban ng aking magulang, kahit labag sa kanila, nagpatuloy ako hanggang sa umabot ako sa history
doon na po ako, doon na ako Nag-research ka. Nag-research na po ako sa history. Pag-research ko po, yung una ko po, na ang ano po ng Katoliko, yung story ng simbahang Katoliko, doon ako nakita na 33-day yung founder si Jesus Christ. Okay. Doon na po ako na hanggang nahanap ko lang na nag-ano ako sa una yan ng sa Messenger yung EI. Okay. Nag-ano ka yung kay Meta AI, Meta sinearch mo. AI, Sinearch mo, nagtanong ka doon. Nagtanong ako kung sa anong verse mababasa yung yung pinayo ng ng ating Panginoong si Kristo. Yan sinabi na lumabas sa Mateo 16:18. Yun nabasa ko. Tapos Tinanong mo kung anong iglesia yon. Anong iglesia yon, tapos na-research ko. Ang lumabas? Ang lumabas ng Catholic kasi yun ang nauna na simbahan eh. Okay, yung original. Yun ang original. Pagka ganon, nag-research na din ako na hindi niya po kasi iniwan eh. Hindi niya iniwan. Ang sabi niya na Hindi niya iniwan, hindi nga sinabi doon na mananatili ako sa inyo hanggang sa huling panahon. Okay. Yan po. Kaya hindi nagtalikod yung una hindi siya matatalikod. Hindi pwedeng matalikod yung iglesia. Yan kasi pinangako ng Panginoon yan eh. 1914 lang kasi yung 1914 na yung iglesia tatag ni Manalo. Okay. So ngayong Katoliko ka na, lubusan ka ng Katoliko, na bautismuhan ka ng Katoliko, kamusta naman yung relasyon mo ngayon sa parents mo? Na sinabi niyo mo rin kanina na medyo labag sa kalooban nila na lumipat ka sa Catholic Church. Lalong naging masama. dahil sa akin na... Hindi ka ba nila tinakwil? O ano? Tinakwil ng una. Tinakwil na? Dahil sa akin na ko sila sa kanilang tungkulin, na paalis. Okay. So, dahil sa conversion mo sa Katoliko, naalis sa tungkulin yung parents mo. Opo. Ano yung tungkulin nila, bro? Matanong ko lang. Yun eh. Parang sila yung nag-guide po sa mga pumapasok na... Okay. Hindi ko rin alam kung anong tawag dun eh. Pero may tawag dun eh. Kumbaga, yung nag-guide sa pumapasok. And then, ikaw dati, meron ka rin katungkulan sa iglesia nyo? ng pasugo po. Okay, yung namimigay namimigay ng pasugo. Yung namimigay ng pasugo. Okay. So, itong si Bro Rolly, so ngayon, pinapanalangin na lang namin na baka yung parents niya ay, siya din yung magiging instrumento na maipabalik sa tunay na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. So, amen. So, okay. So, magsuri ho tayo. Suriin po natin ang talagang tunay at original na iglesia ni Kristo, na tatag talaga ni Kristo. Na nagsimula noong 33 AD at nag-i-exist hanggang ngayon. So, kasama ko si Bro Rolly. So, nandito kami. And welcome home, bro. Welcome home. Welcome home. Thank you, bro. Welcome home. And yun lang. And Prodeo et Ecclesia. Okay, maraming salamat Bro Normel at Bro Rolly.